Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Maki-update tayo ngayon sa katatapos lang na round number 8 dito sa ongoing FIDE Grand Swiss na kung saan ang mananalong top 2 ay dediretso sa FIDE Candidates for World Chess Championship. At ito na naman po mga kamatyas, sa batang ito, 14-year-old Yagis Erdogmus ng Turkey, nakalaban niya ang kondisyon, napakaganda ng mga momentum nitong mga nakaraang tournaments. Levon Aronian, ilang beses pong nag-champion yan sa mga malalaking torneo mga kamatyas. Kung inyo pong matatandaan, abay, makakasilat ba itong batang ito? At susunod naman kagad natin ang kalagayan ni World Champion Gukesh. Dahil nagtatlong 0 siya, Castling Queenside kung tawagin, tatlong sunod-sunod na talo, sa pang-apat, kalaban pa niya ang nag-World Cup champion na si Divya Deshmukh, woman player nila na grandmaster na ngayon. Makarecover na ba? Mapisa na ba? O, tingnan natin mga kamatyas, yan po ang ating pag-aaralan. At bago yan, ay sagutan muna natin ang puzzle na palagian nating iniiwan araw-araw hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung iniwan natin kahapon. Congratulations sa mga nakakita ng Brilliant Sacrifice Queen G2. Check. Kakapturin ng Torre Persado, iilag ang King, at Mate Kambing kung tawagin natin. Ayan po, no? Kompleto na ang aking mission sa daily puzzle at ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Ayan po, it's white to play. Ano kaya ang magandang gagawin dito ng puti? Lapag nyo lamang po ang inyong mga kasagutan sa comment section below. At kung gusto nyo pong masagutan mismo, magalaw nyo ang pyesa, bisita lang po kayo sa site na nasa description below. Pag kinilik nyo yun, diretso na kayo. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Pasadahan na natin itong matindihang naging laban between 14-year-old Erdogmus ang ginawa nag-E4. E6 si Levon. Aba, medyo nakakapanibago. Mukhang sa isip niya, bata ito, tirahan ko ng French. Hindi kasi nagpe-French si Levon iba tira niya E4, E5 yun O tinirahan po ng Bishop B4, C5 at nauwi sa tinatawag na win-aware variation ng French. Pero dito nag-Bishop D2. Dito po ang common line talaga, A3. Second line yung Bishop D2, pero tingnan natin. Kung tutuusin na disconnect yung Queen sa pagkakadepensa sa Pawn D4, sacrifice yan, Knight E7 ang ginawa at nag-A3. Ayun. Dito po kasi mga kamatyas, balikan ko lang sandali, kung kakapturing kasi ang libreng pawn sa D4, magda Knight B5 kasi, yan ang diskarte, na pipiliting bawiin yung pawn. Ngayon, pagka capture, at pilitin ng black na mag Knight C6 para masabing may atake sa pawn E5, ang gagawin po, tatalon yan doon, magda Knight D6 yan. Check. Pagka gumanon tapos F4, ayan, na kung saan dito ay yung king ay hindi na makakapag-castling, mahihirapan po yan pagka ganyan. Okay, balik tayo. Knight E7 ang ginawa ni Levon. A3, sinubukan na ang bishop. Kakapture ba o aatras? Kinapture na ni Levon. Capture. At nag-B6 para maminti na ang napakagandang pawn structure ng French. Ang ganda kasi niyan Hindi pa naman kailangan kumapture Nag-H4. Ayan. Pang-abang naman ni Erdogmus sa knight na, ang knight kasi pumupunta yan sa G6, pumupunta sa F5. Kumbaga, pang-abang itong H4 ng maaga sa atake sa king side. Nag-bishop A6 dahil bishop ay bad sa C8, gustong i-exchange sa good light square bishop ng puti. Kinapture, capture. Bakit po kinapture? Kasi yung knight kahit papaano luminsad ang buto. Kumbaga sa developments dapat kasi ang knight nandito mas proper yan o kaya sa D7. Yung knight na punta sa edge of the board, humihina po yan. Kaya para makatempo na rin ng development, kinapture na. At nag-H5, tingnan nyo po yung diskarte ng mga magagaling. Galing talaga ng batang ito. Kung ganito tira ko nung ako'y 14 anyos, ay naku, napakainam. O yan matured na Alam yung diskarte talaga. At dito, ini-H6 talaga yan. Kasi po, kung hindi i-H6 yan, didiretsuhan yan. Imagine nyo, kapag ka nag-J6, mawiwik, mabubutas ang dark squares. Kaya obligadong barahan ang H6 na paparating ng puti. At nag-Knight F3. Develop lang. Rook C8, panghanda lang. Sa queen side, nag-Queen E2, tineret ang knight. Knight B8 bumalik. Kasi po, kung dito pupunta, walang future yung knight. Kumbaga, napakahirap ng developments Bara-barado Kaya mas mainam nang bumalik. May function pa sa C6. May pressure pa sa D4. At nag-G4. Yan na po ang lumalabas
na pagkahiwalay sa bookline. Novelty ngayon pa lang naganap. Dahil ang mga naganap na pala dito, may tumira na ng Rook D1 at may tumira na ng Rook H3. Ayon po sa recorded database ng chess.com. Pero nag G4 at nag Queen D7, umangat lang. Bishop D2, ayan, para ituro yung bishop papunta sa king side, maka-atake mamaya. Kinapture na po ni Levon para magkaroon ng tempo pressure. Nag Bishop B4. Talaga palang itong D4 pabitin, kumbaga. At nag Rook C4, para hindi makapture basta-basta. Nag Rook G1, bobomba ba sa G5? Kasi dito po, tinatanaw dito ni Erdogmus na para ma-develop yung Torre, magkakasling talaga yun eh. Kaso nga, inihahanda nga niya Rook G1, magkasling ka lang, may G5. Yun, nakaporma oh. Yun nga lang, dahil naggalawang Torre, syempre, di na pwede magkasling dyan, baka sa queen side. Knight A6 bumalik, tineret ang bishop at nag B3 tineret ang Torre. Nag D3, kumounter threat. Yun din kasi ang dahilan. May tempo threat na D3 tapos kakapturin yung pawn kaya pala inagapan din ang depensa. Isa rin pong dahilan ng Rook G1. Kinapture at bumalik na and nag Bishop D6. Ayun na nga po. Ipinako na yung bishop sa D6. At nag Knight C5, threat ang pawn B3, nag B4, Knight A4, ayun na, ginamit na ang kalikutan ng mga paa ng Yokabab na yan. Nag Queen D2, ilag na rin po kasi matetempohan eh. Nag F6, okay, basag sa E5 at nag Knight H4, ayun, at nag castling, kinapture na capture, ayun, doon nagka-diferensya. Oo nga no, bakit na sinadya? Okay, hindi rin pala pwede. Ang galing naman ni Levon, sukat na sukat oh. Pagka kumapture kasi doon, kalkulado, may queen takes, tapos kuha Torre. Galing. Okay, napaking F1. Ilag muna. So, threat pa rin naman ng Torre. Umilag na rin ng Torre. At nag-Rook E1. Kala ko makakwality na eh. So, sumakto pa rin. Nag-Queen C2, naghamon si Levon. At dyan po, nabadmuban. Kumbaga, kaya naman naghamon si Levon kasi naisip niya na lamang siya sa queen side eh. Queen side forces, nandyan ang knight, nandyan ang Torre, o pwede pang lumipat yung isang Torre mamaya. Kumbaga, ma-dominate yung queen side, makuha, ma-pressure ang A3 and D3, samantalang ang Rook nasa gilid, nasa G1 pa, parang di makatulong. So, nag-Rook E2, yun lang. Dito po, ang good move daw ay capturing na, Rook takes, and then F4. Yan na pala. Kumbaga, timingan to capture the F6, then G5, mga ganun ano. Tapos may pressure kasi doon sa E6 eh. Ayun, makipagsabayan na pala, lamang pa rin pala ang puti. Pero balik tayo sa Rook E2, capture, nag-Rook C3. Ayan, attractive din kasi talagang para ma-atake yung pawn A3 nga naman eh. Pero another bad move na naman by Levon. Dapat daw pawn tira ay Knight C3. Yun lang, mahirap pong makita to. Kung tutuusin, mas may atake itong Torre kumpara sa Knight doon, parang walang tinamaan. Nag-King G2. Oo. Capture, another bad move. At dito nag-Rook E1. Malalim na itong batang ito. Malalim na yung natatanaw na diskarte at pangunawa. Ito nga nasa isip ko ganun parang check doon no? Pero mas good move yung Rook E1 eh. Para ta-timing ng kakapture kasi doon sa F6 eh. Mabigat ng tumira itong batang talaga na ito. Nag-Rook C2, D4, pinako na para siguradong may gate na at hindi talaga makakapasok. At kinapture na, capture. At dito mga kamatsas, may tinirang kakaibang brilliant talaga, napahanga talagang computer sa batang ito. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Rook E4. Ayun, threat ang pawn sa D4. Nagpa-sacrifice talaga. Pero nag-E5 si Levon, mali pa rin daw po. Ang daming bad moves ni Levon na binitawan dito, no? Dapat daw ay King H7, ilag na sa panganib. Bakit po? Ano ba yung panganib na yon? Kasi pag kinapture yan, may Rook C8. Matchas kahit saan pumunta. King F7, matchas. King H7, matchas sa dulo. Kaya ganyang katindi po yan. So, nag-E5 na lang, pero kinapture yung pawn E5. Nag-A5 para makagulo sa queen side. Wala bang check doon? Kasi pagka gumanon,
check, may singaw na yung king. So, walang matchas, no? Walang mate. O, chumik pa rin, check, gumanon. And then, kumapture muna, capture. Check uli, check. Nag-rook D7 para i-threat naman yung pawn D4. Nag-B5, takes. Tapos, nag-rook A3. Ayun. So, wala pa rin naman double. Mukhang double, pero may kawala. May check pa nga eh. Okay. At gumano na po. Ayun na. Threat na yung capture na. Capture. At ayun po, nag-rook E1. Wala. Dalawang tore yan, mga kamatsas. Rook A7, check. Dalawang tore. 50-50 rito ang survival ni Levon Aronian. Wala na. Oh. I-smashin pa yung mga pawns. Grabe itong Wonder Boy na ito. 14-year-old, mga kamatsas. Grabe ang mga binibiktima. Pinisak naman ngayon si Levon Aronian. Grabe. Long game pa. Matindi po talaga. Grabe mararating ng batang ito. Ano po masasabi nyo sa batang ito? Comment nyo lang po sa section below ha. Okay po. At ngayon sunod natin. Psychologically, itong laro ni World Champion Gukes, talagang basag na basag ang loob nito. Sigurado eh. Nakalaban pa niya kababayan niya ngayon. O tingnan natin. Kailangan niya kasing makapisa eh. Kailangan makarecover kasi 3 dikit na puro talo. Napakabigat nun mga kamadyas. Nag-E4 si Gukes. C5 si Deshmukh at nag-Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Ayan na po yung Sicilian Rosolimo at nag-E5, nag-castling. Okay, dito po konting paliwanag lang ha kasi kung kakapturein yung Knight capture, hindi po libreng masasabi yung pawn E5 kasi may Queen D4 double attack, mababawi din yan. Okay po, itong si Deshmukh, aral na aral tong batang to. Bishop E7, Rook E1, Knight D4. Okay, hinamo na. At nag-Bishop C4 para may pressure sa F7, kumapture, capture, and Knight F6. Syempre, para makapag-castling na rin. Nag-D3, castling, Knight C3, D6, at nag-A4. Okay, para mag-A5. Nag-Bishop E6, hinamon kagad ang Bishop kasi malakas yan. At nag-H3 muna. At itong diskarte na pag kumapture, capture, mababind naman yung D5. Lalakas naman yung D5 ng white. Yun po diskarte no, kahit na magkakaroon ng double pawn. Nag-Queen D7. Ayun, teka muna mga kamatsas. Novelty is Queen D7. Ang bookline pa ay Knight D7. Kaya bago na po itong tira ni Deshmukh. At nag-A5. Ayun, kumain na ng space sa queen side. Nag-Rook D8. Para ready yata to play D5. Babasag. Nag-Bishop D2 muna. Islog development. Nag-H6. Pasingaw lang din. At nag-Queen E2. Knight E8. Nag-F4. Ayun na po. Para mag-F5. Atake. Kinapture na. Siyempre, kailangan ng capture yan. Capture, Bishop F6. Okay, idinungaw naman yung Bishop para mas maganda ang control sa E5 at D4. Nag-E5. Ayun na. Kumbaga, talagang gigil talaga si Gukes ngayon. Kailangan niya makabawi. Kailangan makarecover. Nag-Queen D4 check, capture, and nag-Knight E4, Bishop D5. Ayun. Okay, at nag-A6 para yung pawn maihatid na doon. Bagamat may B6 pa rin, pero ang teknikan po ng A6 ay kung tawagin pawn wedge para pag nawala yung pawn A7 malapit na. So ito pong pawn sa A6 ay considered strong pawn yan. Knight D2, yun lang. Talagang bumibitaw si world champion ngayon ng mga tirang ganyan, ano, nabibigyan ng question mark. Dapat daw po ang tira ay Knight G3. Dito pa lang ikot na mas mainam. O ayun. Pero nag-Knight D2 umatras, kinapture lang, capture, and Rook D7 para makover yung 7 trunk. Control na plano ng puti na malakas. At nag-Knight E5, Rook D6 lang para walang Knight C6, Knight C4, Rook D7, King F2. Ayan, kung magpapabalik-balik, mga pabor kay Deshmukh na papayag na tabla na. Pero ramdam ni Deshmukh ito. Kababayan niya to, tas kilalang kilala niya to, ayaw niyang makipagtabla. Okay, ayun. Bumagsak pa nga yung pawn A6 at nag-Rook F1. Nag-B4, okay. Oh, ang tamang tira daw dito ay Rook C6. Oh, kung matigas ang lalaro ng black dito, parang alanganin na naman si Gukes. Napitasan ng pawn sa A6, bumagsak pa yung pawn. Oh, ito lang tira oh. Naku po, sabi may pressure doon. Kaso nag-B4 eh. Binigyan ng buhay yung knight eh. Binigyan ng buhay eh. O, kumbaga parang nakaginhawa. Yun, pagka Rook F4, bawi din. Oh. Walang time to defense. Teka lang. May check dun sa ilalim ah. Kinapture lang, check. Ayun. Okay. So dito po, pag Knight D6 kasi may King E7. So hindi babagsak yan ha. May ganun eh. May bawi din eh. Gumanon, capture, ganun, check, ganun, C3. Ayan oh. Pipilitin talaga tong ilaban ni
Gukesh kumbaga talagang basag na basag ang loob nito. Kailangan makabawi eh. O, check. Ganon. Ayan, Rook B6. Okay, dapat daw po ang tira ay Knight G7. Oo nga pala, para walang check ano. Knight G7, tapos King F8, tapos Rook C6. Ayun, pag nag-Knight B5 check, King C5. Ay nako, nakakatakot din pala to. Nakakatakot din pagka kumapture dito, Knight F5. Pero nakakatakot yung variation na yan. Parang pinapangalagaan nga ni Gukesh yung pawn structure niya. Ayaw niya mabungi eh. O, balik tayo. Gumanon. Alright, check. Ganon. Ayun, may bawi din. Nakaka-capture din pala dito, no? Okay, para matanggal yung depensa, pero may counter din na sapat si Deshmukh. Capture, ganon. Ayun, dito po mga kamatyas, pag kinapture kasi capture, tabla sa rook and pawn ending yan. So, very simple po, no? So, ginawa Knight F5. Ayun, no? Knight G6. Sakto rin yung sukat na sukat yung mga pang-counter. Double, oh. Ang galing ni Deshmukh. Bigati na rin talaga yung tira. Oh, yun, pinakain pa. Pinakain pa yung Knight, eh, oh. Kain, sabay ganon. Ayun, kumbaga parang i-convert sa Knight and Rook. Alam nyo, ito, nung sa HD Bank kami, no, nakalaro ko si Deshmukh, di ba? Uploaded ko na yon mga kamatyas, napanood nyo rin yon. Magkaka-teammate ito. Ito si Deshmukh, si Gukesh, magkakasama yan. Isang grupo yan. Magkakababata yung mga yan, eh. Kaya, ang alam ko, baka nga naaawa-awa dito si Deshmukh kay Gukesh, eh. Totoo lang. Oh. Si Deshmukh parang ano siya, siya yung tipong sa aking pakiramdam lang siya yung parang Pilipina rin ang feelings niya eh. Pati yung mood, pati yung the way na tumawa, the way makipag-usap, parang ano yan, parang Pinay. Oo. Tingin ko hindi naman tayo nagpapanlayo na syempre pagkakatropa, nalulungkot tayo na natatalo yung kagrupo natin. Ayun oh, tabla. So dito po, tingin ko dito kasi parang nagkahiyaan na rin. Hindi na rin pinilit eh. Pero kung iba-iba to, mukhang i-squeeze ni Gukesh to eh. Pero actually ito po, drawish talaga kasi Knight and Rook yan eh. Pero may mga nakita akong games kagaya ng kay Kasparov Polgar. Pinilit ni Kasparov na ipanalo kay Polgar eh. Meron po yan. Tapos meron pang ibang games sa mga top players na ipapanalo. Kasi ang usapan dito is yung consistency ng mag-handle ng black. Kung mapagod, ma-time attack, ayun, dun bumibigay. Pero incorrect play talagang tabla talaga yan. O dito parang syempre, magkatropa naman tong dalawang to, magkababata, magka-teammate, no? Lagi magkasama sa mga team tournaments. Tabla. O kahit paano napisa-pisa yung tatlong sunod-sunod na talo ni Gukesh. At ayun, maganda na rin sana makadire-diretso siya, no? Kasi kawawa rin si Gukesh mga kamatya sa kalagayan niya, totoo lang. Mahirap maging world champion. Marami kang pera, yes, maraming opportunities, pero meron kami na-maintain. Ganun kabigat ang world champion. You should maintain the, you know, sabay, ganun eh. Hindi tinuloy. Kailangan ma-maintain yung anong tawag dito, yung toughness mo eh. Siyempre, world champion ka eh. Na tatlong sunod ba naman eh, grabe. Parang sa akin pong pagkakaalala, walang world champion na tatatlong sunod long game ha. Wala akong matandaan na ganun. World champion ka na tapos tatlong sunod, wala akong matandaan na ganung record. Parang dito lang nangyari kay Gukesh tong grabe, no? Talagang nightmare kung masasabi. World champion, tatlong sunod na talo. Saan ka kahit balik na rin mo yung kaisipan mo, parang napakalabong mangyari yun eh. Kasi world champion nga eh. Pero nangyari. Ayun. Ano pa po ang karagdagang masasabi nyo mga kamatyas? Lapag nyo lang sa comment section below. Bahala na po kayo. Maraming salamat po sa palagi ang pagsuporta. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.